Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miyata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about paano nga ba maayos ang iyong relasyon sa asawa mo. So, our concept is all about complementarian. So, ito ay paniniwala na ang lalaki at babae ay pantay sa halaga, digdigdad at pagiging larawan ng Diyos. So, sabi sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27, ngunit may magkaibang papel na itinakda ang Diyos sa tahanan, simbahan at limpunan. So ayon sa Genesis chapter 2 verse 18, nilikha ng Diyos si Eva bilang angkop na katuwang ni Adan na nangangahulugan na ang mag-asawa ay hindi dapat maglabanan kundi magtulungan at magtibay ng isa't isa. So, our Bible reading is all about Genesis chapter 2 verse 18. Hindi mabuti na ang tao ay nag-iisa, gagawa ako ng isang angkop na katuwang para sa kanya. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ang verse na ito ay pinapakita ng talatang ito na ang pag-aasawa ay disenyo ng Diyos upang maging puno ng pagkakaisa at pagtutulungan. So, ang mag-asawa ay binigyan ng magkaibang papel na hindi nangahulugang isa ay mas mahalaga kaysa sa isa. Sa halip is sila ay nilikha upang magpuno sa kakulangan ng isa't isa. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is husband and wife are equal in value and dignity. So, alam naman natin na kahit magkaiba yung papel ng lalaki at babae, is pantay pa rin sila sa mata ng Diyos. So, ang lalaki ay tinawag na maging pinuno ng pamilya. So, makikita ito sa Ephesians chapter 5 verse 23. Ngunit ito ay isang pananagutan ng pagmamahal at hindi ng pagiging mapang-abuso. So, ang babae naman ay tinawag na sumuporta at magtulungan sa kanyang asawa. Sabi sa Genesis chapter 2 verse 18. Second is husband and wife are designed differently. So, ang lalaki at babae ay may magkaibang kakayahan at likas na tungkulin at ang pagkakaibang ito ay dapat yakapin at ipagpasalamat, hindi pagtalunan. So, ang lalaki ay likas na tagapagtanggol at tagapagtaguyod, habang ang babae naman ay binigyan ng Diyos ng kakayahan upang mag-alaga, magbigay ng emosyonal na suporta at mapanatili ang tahanan. So, makikita ito sa 1 Peter chapter 3 verse 7 and Titus chapter 2 verse 3 to 5. So, last teaching is husband and wife complement each other. So, dahil may magkaibang kakayahan yung bawat isa, sila rin ay tinawag upang magpuno sa kahinaan ng isa't isa. So, hindi dapat maglaban ng mag-asawa, kundi magkaisa bilang isang katawan. So, makikita ito sa Ephesians chapter 5 verse 31. So, sa pamamagitan ng tamang pagganap sa kanilang papel is nagkakaroon ng matibay at pinagpalang pagsasama. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is complete, not compete with your partner. So, wag nating sanang makita ang ating mga asawa bilang karibal, kundi bilang katuwang lamang natin. So, ang ating pagkakaiba kasi ay dapat magbigay ng lakas sa isa't isa sa halip na maging sanhi ng away. Second is commit to love and submit according to the Bible. So, ang lalaki kasi ay tinawag na mahalin ng kanyang asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. So, makikita ito sa Ephesians chapter 5 verse 25, at ang babae ay tinawag na igalang at sumunod sa kanyang asawa bilang tanda ng pagsunod sa Diyos. Makikita naman to sa Ephesians chapter 5 verse 22. So, last application is celebrate the way God designed your marriage. So, sa halip na maghanap ng pagbabago sa ating asawa is pagyamanin natin yung ating sariling papel bilang isang mabuting asawa ayon sa disenyo ng Diyos. So, dapat natin kilalanin at ipagpasalamat ang magagandang katangian ng iyong asawa at gamitin ito upang mapalakas ang iyong pagsasama. So, ngayon ako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about ask each other, what should I do to improve our marriage? So, para sa akin is yung unang talaga na dapat gawin sa marriage or para ma-improve yung marriage is syempre dapat meron ka ng communication sa isa't isa. Bakit ba ito mahalaga? Kasi
dito mo palang mapagtatanto lalo na kapag, may sarili na tayong kanya-kanyang papel. Kunwari ang asawa mo is nagtatrabaho, ikaw nasa bahay nag-aalaga ng anak niyo, is mas maganda na napag-uusapan niyo pa rin kahit papaano kung ano yung mga dapat niyong gawin as a family, kasi diyan unang-unang gumuguha ang family sa communication. Siyempre dapat, si Lord nasa center ng family niyo, kasi doon is, si Lord yung unang-unang lalapitan niyo kapag siyempre nag-aaway kayo, nagkakagulo kayo, or may mga misunderstanding kayo. Kasi si Lord lang naman yung makakaintindi sa inyo. Bonus na lang yung mga parents, yung mga friends niyo, or et cetera, kung sino man yung kakausapin niyo. But for me talaga is si Lord lang naman yung nakakaalam kung ano dapat yung gawin at kung paano natin itatrato ng tama ang ating mga asawa. So, let's pray na po. Salamat, Lord God, salamat po sa aking asawa at sa buhay na pinagkaloob ninyo sa aming dalawa. Lord God, tulungan mo po kaming pagyamanin ang aming pagsama ayon sa iyong plano. Lord God, paspasan mo ang aming pamilya upang maging patunay ng iyong pagmamahal sa mundo. In Jesus' name we pray. Amen.